Hello po sa ating mga loyal na subscribers. Samahan niyo po muli ako sa bidyong ito mula sa simula hanggang sa huli. Una po ay special shout out sa aking dalawang apo na nasa Canberra na sina Char at Clyde. At special shout out din po sa aking kumpare na may kaarawan ngayon, si paring Eric Lico. Happy birthday po. Ang title po ng ating topic na tatalakayin po ngayon ay tungkol sa urgent versus important. Ito po ay napaka-importanting topic para mabalanse po natin yung ating study, yung family, yung personal growth habang tayo nagtatrabaho. Okay po, yung una ibibigay ko po sa inyo yung context ng urgent. Ano ba yung urgent? Ang urgent needs immediate attention. So, kailangan po agad. And then, time sensitive. Kung minsan maririnig yung tinatawag na time constraint. Tapos, yung usually comes with pressure. Example, yung deadline today, or emergency call, or overdue bill. Yan po talaga yung mga urgent. Tapos may mga cases na maririnig nyo o makikita o sasabihin sa iyo na supervisor mo na the due date submission is COB, close of business. Today po yun. So sa madaling salita, ang urgent ay do it now. Do it now po. Yun po. So important naman po. Ito naman po yung context ng important. Contributes to your long-term goals. Long-term goals, and then helps your future growth. Okay po? Not always time pressured. Okay po? Example, studying, exercising. So related sa health po yun. Yung planning, yung spending quality time with family. Yun po. Yun po yung mga example. So yung important, this builds my future. Okay po, future po siya. Okay? Bigyan po natin ng example. Ito po example. Example, pag part-time student ka, ay kailangan mo maglaan ng 8 oras sa loob ng isang linggo per subject. Kaya pag mayroon kang 2 subject, ay kailangan mo maglaan ng 16 hours per week. Kaya pag ito ay hindi mo nagawa, sa bawat linggo, ang pag-aaral mo ay papunta ka sa urgent. Bakit po ka mo? Kailangan mo mag-catch up na lecture para magawa mo ang mga assignments at saka online quizzes. So, yun po yung example po ron. So, ano po ang kaibahan? Ang kaibahan ng urgent at saka na important. Yung sa urgent, yung short-term pressure. Ang diferensya po niyan sa important ay long-term value. Okay po? And then yung sa urgent ay reacting, and then sa important naman ang katumbas po niyan ay planning. Yung often stressful, ang katumbas naman po niyan sa important ay often meaningful. And then sa yung feels loud, ang katumbas naman po niya sa important ay feels quiet. Okay po, yun po ang kaibahan po niya. So, ito po ang start move. Focus on important before it becomes an urgent. So, binibigyan ko po ng diin na focus on important before it becomes an urgent. Ano po mga example po niyan? Let's say halimbawa sa pag-i-study, kailangan meron kang tinatawag na regular na study. Halimbawa, yung exams won't become urgent panic. So kung halimbawa tuloy-tuloy ang pag-aaral mo, regular ang pag-i-study mo, regular yung pag-aaral mo sa mga lectures, so hindi ka magpapanik para mag-catch up ng lectures para doon sa exam mo o kaya sa online quizzes mo. Kasi on track ka nakakasunod ka Pagkatapos may mga cases pa nga niya, baka advance ka pa. So, hindi ka magpapanik. Kasi nag-i-invest ka talaga ng oras, nag-i-invest ka ng time para sa pag-aaral mo. Halimbawa, isang example po yung
If you manage finances, debt would become urgent crisis po. So kung halimbawa mayroon kang savings ay hindi ka mababaon sa utang. So kung nakakapag-save ka, hindi ka sagad-sagad, talagang hindi ka darating dun sa na debt won't become urgent crisis po. So if you nurture family time, relationship won't become urgent repair. So ito yung sinasabi ko po sa inyo at mga nakaraan pa nating mga lecture na yung tinatawag na maglaan tayo ng family hour sa ating pamilya. At least sa loob ng isang linggo, mayroon tayong family hour man lang. Halimbawa, lalabas tayo ng ating pamilya na kasama natin ng buong pamilya at yun po, isang sapat na po yun para mag-spend tayo ng quality time sa ating pamilya. May mga pagkakataon naman na hindi mo kinakailangan gumastos ng malaki para dun sa malaking value o katumbas nito sa iyong pamilya, yung family hour na sinasabi ko po sa inyo. And then yung best habit for growth, prioritize important but not urgent tasks daily. Ulitin ko po, prioritize important but not urgent tasks daily. That's how successful working students grow without burnout. Yun po. Ito po yung i-explain ko po sa inyo yung kay Eisenhower matrix. Meron siyang sample na 4-box methods to manage na urgent versus important. Ito po ay malaking tulong para sa pagbabalanse ng oras ng trabaho, ng study at yung pamilya. Ito po yung The 7 Habits of Highly Effective People method na nagmula kay Eisenhower matrix. Popularized by Stephen Covey. Si Stephen Covey ay American educator and author. Pero base yung idea nito kay Dwight D. Eisenhower. Si Eisenhower po ay 34th President of the United States. Nag-serve po siya taon 1953 hanggang 1961. Okay po. Itong Eisenhower matrix na to ay karaniwang itong tinuturo sa mga inspirational and motivational seminar or workshop. Maging sa project management, tinuturo din po ito. Ito po ang tinuro sa akin nung nag-aaral ako ng Project Management Certificate 4 dito po sa Australia. Bahagi ng aking trabaho po yun sa company. So, kaya pinag-aral po nila ako sa Project Management Certificate 4 at mga nadaluhan kong mga inspirational at motivational seminar at workshop. Ito po yung apat na 4 quadrant po. The 4 quadrants. Yung first quadrant, ito po yung urgent and important. So, it means yung first quadrant, yung urgent and important, do it now. Yun po yun, do it now. Example yung exam tomorrow, work deadline today, yung family emergency. So, ito po yung first quadrant, urgent and important. This is a pressure zone. Pressure zone. Let's say ang nature ng work mo ay operational at emergency response. Ito po ang zone mo. Talagang stressful. Kasi ito po yung tinatawag na urgent and important. Okay po. Itong second quadrant, yung not urgent but important, ito yung most powerful zone. Yung halimbawa, schedule it. Example, studying daily, skill development, exercise, budget planning, quality family time. This is the growth zone. This is where never too late, never too busy really applies. Ito po, successful people spend most time here. Ito po pala ang mga sekreto ng mga successful na tao. Nandoon sila sa second quadrant. Okay po? Yung second quadrant na binabanggit ko, ulitin ko, ito yung not urgent but important. Ito yung most powerful zone. Okay po? Let's say kung ang nature ng work mo ay design, planning, research, ito yung zone mo na hindi siya highly stressful
or high pressure. So, quadrant 3. Yung quadrant 3 naman, ito yung tinatawag na urgent but not important. Delegate or limit it. Example, yung some calls, other people's minor requests, interruptions. People urgent but does not build your future. Okay po. Pero to pakitandaan nyo po mga kasama. Sometimes helpful po ito. Kasi ito po yung way para mag-build ka ng network to please anyone and someday ay may return po to sa inyo. Okay po. Yung fourth quadrant, not urgent and not important. Eliminate nyo po ito. Kasi ito yung example, halimbawa, endless scrolling, time wasting gossip po. Yan po yan. This is steals time from your dreams. So, yan po ang eliminate. Okay po. If you focus daily on study, second quadrant, yung family time, yung second quadrant, yung personal growth, second quadrant, most urgent stress will reduce over time. Yan po. Simple rule. Don't let important things wait until they become urgent. Yung pong pinaka-komponon. Pinaka-simple rule. Don't let important things wait until they become urgent. Ito po, sharing experience at saka advice based on my experience. Pag dumating sa stage na hindi kaya ipasa ang mga urgent na assignments, project o etc., ay maaga pa lang na ma-inform ang professor para humingi ng extension due date at magbigay ng acceptable na dahilan. Halimbawa, example ay sick, family problems, work-related issues o anuman. Ang deadline submission due date ng assignments, project, laboratory reports ay nasa discretion ng professor kung papayagan ka na magkaroon ng extension due date na walang bawas ang grades or points nito. Pero, ito po, tandaan po natin, pero ang final exams at thesis ay dadaan sa board ng university para sa approval kung papayagan ka. Kung papayagan ka, ay malaki ang chance na may bawas na agad ang grades or score po nito. Example, yung final exam, pag hindi ka makarating sa final exam, ay kailangan mo magpaliwanag. Example po yung due to acceptable reasons. Yun, syempre, ang kailangan mo ipaliwanag. Hindi mo pwedeng basta na lang magpaliwanag. Kailangan acceptable talaga, natatanggapin ng board. Malaki ang chance na payagan ka mag-supplementary exam o special exam, pero ito ay magiging 50% na lang. Kahit ma-perfect mo pa ang final exam. Ayun po. Pero babalik ulit tayo doon sa aking mga pauna na depende yan sa mga individual, sa bawat university kung saan kayo mag-aaral, kung ano yung policy and regulation ng yung university. Pero ito ang karaniwan para naman sa fair treatment po sa mga nag-exam ng on time na dumating sila ng early doon sa ng final exam o mismong nag-exam ng final exam doon sa eksaktong date. Okay po. At saka iba pa karagdagan pa. Yung magiging exam mo o supplementary exam ay iba doon sa naging exam ng mga nauna mong mga klase. As in magkaiba. Okay po. Kaya naman kailangan na lahat ng importante ay maging maagang pagplanuhan, paghandaan, maagang gawin agad para hindi dumating sa stage na urgent. Kaagad ang isang trabaho ay ginagawa ng urgent ay malaki ang chance na bumaba ang kalidad ng resulta ng trabaho. Bakit po kamo? Kasi ang quality ng resulta ay bumababa dahil ginagawa ito ng madalian at tinatapos para lang ma-submit sa deadline. Mga kasama, ang topic na itong urgent at versus important ay hindi lamang para sa pag-aaral, maging sa mga trabaho at sa araw-araw nating ginagawa sa buhay na ito. Sa mga kababayan natin, ang susunod po nating video nating tatalakayin ay ang conflict schedule. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking YouTube video channel na ito. Paki-like, comments, and share po sa ating mga kababayan. Naway, nakapagbigay po ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po.